Go, baby! Ang tulang to ay isinulat ko para sa boyfriend kong writer. Isinulat ko ang storyang to para mas makilala mo ako. Yun ang mga katagang sinabi mo nung umalis ka na sa tabi ko. At binigay mo sa akin ang papel na pinaghirapan mo. At ang sabi mo, basahin ko to dahil ito ang kwento mo. Ang kwento mo, habang kasama mo ako. Alam mo, sobrang pinagmamalaki ko kung gaano ka kagaling magsulat. Kung gaano kalaki ang dedikasyon mo sa paggawa ng mga storya na parang nararanasan mo kahit hindi naman talaga. Gusto ko yung kapag nagkikwento ka, parang ikaw yung karakter sa pelikula. Gusto ko rin yung kapag nagsusulat ka, titingin ka muna sa aking mga mata at sasabihin mo, alam ko na. Na para bang ako yung inspirasyon mo. Na para bang ako yung nasa isip mo. Na para bang sa isang iglap, alam mo na ang kasunod ng kwento. At doon kita hinahangaan. Sobrang hinahangaan kita. Dahil nakikita ko kung paano ka gumawa ng mga storya. At alam mo, isa sa pinaka hindi ko makakalimutang regalo ang binigay mo, ay yun yung sinulat mo ang kwento nating dalawa. Yung kwento nating dalawa, ibinigay mo sa akin na kung saan ito ang pinaka hindi ko makakalimutang regalo nung umalis ka. Dahil kahit saan kadali ng pagsusulat mo, naniniwala akong nandito ang mga alaala mo. Hawak-hawak ko ang kwento mo. Ang kwento ng tayo. Nabasa ko sa simula ng pahina kung paano tayo nagkakilala. Nabasa ko sa mga sumunod pa kung paano ko binitawan ng mga salitang mahal kita. Nabasa ko rin yung mga nakakatawang eksena, lalo na yung kumakain tayo sa karinderya tapos may crush sa'yo yung tindera. Nabasa ko rin yung mga parte na nagselos ka tapos pinapalayo mo yung best friend ko kasi palagi kong kasama. Ang sarap balikan ng mga alaala dahil nababasa ko yung mga naiisip mo ng mga pagkakataon na yun na hindi mo na masasabi noon. Ang sarap balikan ng alaala, ngunit nung umantong na ako sa bandang gitna, parang may karakter na akong hindi ko na makilala. May karakter na akong hindi ko na makilala. Alam mo, medyo nalito ako kung ako at tayo pa ba ang bida. Kasi may mga storya, may mga eksena na hindi ko na magunita, na para bang wala na ako sa storya. Lalo na nung binanggit, na yung kayong dalawa ang magkasama nung araw ng monthsary nating dalawa. Alam mo, binalikan ko yung mga alaala, pero nung naalala ko, hindi naman tayo nagkita dahil ang sabi mo sa akin, gagawa ka ng storya. Gagawa ka ng storya, pero hindi ka tulad ng sinasabi sa eksena, yun ang aking pinagtataka. May nakasama ka, pero hindi naman ito nangyari sa ating dalawa. Yun ang aking pinagtataka. At ito pa ang pinakamasakit sa eksena. Nung sinabi mo na sobrang saya mo sa kama dahil nung araw na yun, alam mo na kung anong mahalaga. Doon tumulo ang luha ko dahil kahit kailan hindi kita nakasama sa kwarto. Kahit minsan hindi kita nakasama sa kwarto. Pero gano'n nakasulat sa eksena. Naguguluhan ako. Pero alam mo, doon dumiwanag ang utak ko na hindi ako ang nasa kwento. Pero hindi ko tinigil ang pagbabasa. Nilipat ko pa rin ang mga pahina kahit sobrang kabang-kaba na. At sa bandang dulo, nalaman ko kung sino. Kung sino nga bang tinutukoy mo dahil unang-una, mas nagulat ako dahil sa mga sumunod na senaryo, ang taong tinutukoy mo ay mas kilala ko pa kesa sa'yo. Naalala ko yung nag-bilip tayo, kasama ko yung best friend ko, kaya siya ang pangatlo. Pero ang point of view, ang kwento ay ang point of view na hindi ang kasama mo, kundi ang kwento na point of view na kasama mo ang taong nasa tabi ko. At nabasa ko nahihirapan ka dahil napapagitnaan kayo. Nabasa ko nahihirapan ka na nahihirapan ka hawakan ng kamay niya, kaya ginagawa mo to sa likod ko. Alam ko na ang tinutukoy mo. Hindi ako. Hindi ako ang tinutukoy mo. At nang humantong ako sa huling parte ng storya, mas naniwalagan ang utak ko. Dahil lumantong na ako,
sinabi mo nung huli tayong nagkita. Nabasahin ko ang storya para mas makilala kita. At tama ka. Mas nakilala kita. Dahil nung binasa ko yun, alam ko kung ano ka na di tulad ng pagkakakilala ko sa iyo nung una. Alam ko na kung sinong pinili mo sa aming dalawa. Alam ko na kung sino talaga ang gusto mo sa aming dalawa. Alam ko na. Alam ko na hindi ako ang gusto mo, hindi dahil hindi ako ang mahal mo. Alam ko na hindi ako ang gusto mo, kundi dahil hindi ako ang hinahanap ng katawan mo. Alam ko na hindi ako ang gusto mo, hindi dahil hindi ako ang best friend ko. Alam ko na hindi ako ang gusto mo dahil hindi ako si Pablo. Oo. Oo. Hindi ako para sa'yo at hindi ako magiging gusto mo dahil babae ako. At ang pinakanalaman ko sa lahat, hindi ang kwento ng tayo ang isinulat mo, kundi ang kwento nyo habang kasama ako. Ang kwento mo na siya ang mahal mo habang nagpapakatanga ko sa'yo. Alam ko na. Salamat. Alam mo, pero salamat. Dahil kahit wala ka na, hanga pa rin ako kung paano ka gumawa ng storya. Ang storya na akala ko tayo ang bida. Pero ako lang pala ang extra. Maraming salamat.